Hi everyone! Hello! This is May. Welcome guys! Welcome to my channel. So tonight guys, gagawa tayo ng spring roll. So ready na yan siya. While ang aking spring roll, hindi ko na pinakita paano ko minix yung meat. Meat and carrots. Only minced pork and carrots guys. With onion. Yes, with onion. So ginawa ko is in-stir fry ko yung onion sa pork meat, then add carrots, then season to taste, and let it cool down. Then wrapper natin guys, pastry, wrap it, and there you go. So wrap mo lang siya ng desired size mo, or kung gusto mong mataba or payat walang problema guys, nasa sayo ang desisyon. So, ito na siya, nakagawa ako ng simpleng spring roll. Only carrots and pork meat with onion. So, gusto ko sanang itry yung ano guys. Gusto ko sanang itry na may celery. Kaya lang, kailangan ko pang mag-mince ng celery. So, parang waste of time na. Kaya ito na lang guys, yung madali. Mabilisan ba. So ayan siya. Yung fire pala natin is ano lang yan siya guys, low or medium. Yes, nasa medium siya. So ganito lang kasimple buhay OFW dito sa Hong Kong. Kapag you crave something, don't hesitate guys, kasi nga we have the freedom. Yes, we have the freedom kung ano ang kakainin natin. If you got money, okay, buy for it. But if you don't have, okay, buy the ingredients and cook. Ganun lang kasimple guys. Huwag ninyong budgetin yung sarili ninyo. Kasi, like what I've said in my previous videos, if you have watched yung pumunta kami ng hospital, nagbisita kay Alfreda, may her soul rest in peace guys. Si Alfreda, she passed away February 9. Yes, February 9. February 8, Sunday, nag-visit kami doon, and nasa critical condition na siya, which is nasa ICU, and lahat is tube na ang parang nagpapabuhay sa kanya. But then, at the end, kinuha rin siya. So, ganun kabilis lang. Sa isang iglap, mawawala na ang ating buhay. Kaya, talking about health, yes, talking about health, you have to always prioritize your health. Yes, kasi tayo lang naman nakakaalam guys ng katawan natin. So, mag-add ako ng oil kasi parang kulang siya guys. So, tayo lang ang nakakaalam ng ating katawan. Huwag hayaan ang ibang mag-decide para sa'yo. Kasi the consequences na tatanggapin is not, hindi yung taong nag-decide for you, but you yourself. Diba? Ganun lang siya kasimple guys, isipin. Kaya dapat i-prioritize lagi ang health. Bilang isang OFW, hindi lang bilang isang OFW, kundi ganun din sa mga mahal natin sa buhay na nasa Pilipinas or mga friends natin. Kasi ang buhay ay sa isang iglap, bigla na lang mawala. Hindi natin alam. So, always prioritize your health and be good to others. Kasi hindi rin natin alam kailan magtatapos ang ating buhay, or ganun din sa isang friend natin or kakilala or sa kapwa natin. Ganun din guys. Kaya parang kumbaga life is an echo. Ganun lang, or life is a cycle. Kaya huwag kalimutan guys. So, yung about ka Alfreda is she worked as an OFW dito sa Hong Kong. Yes, she got her 2 sons, husband. Yes, she got her family. But
Ang problema doon guys is lagi mong binabaliwala yung sarili mo kasi pinaprioritize mo yung family mo na kahit alam mong ang iyong katawan ay pagdating ng panahon susuko din, or let's say may limit. Yes, there's a limit to everything na ginagawa natin. So dumating sa punto na yun nga, nag-surrender na yung katawan. So first is medyo naka-recover na siya kasi nagki-chemo. Then pumupunta na ng simbahan where kung saan doon kami nagsiservice. And sometimes we join with our group as well na kumain, then mag-service din. Pero bakit yun ang nangyari guys? Kasi nga, let's say, binigyan ka na ng chance. Yes. Ilang buwan or let's say, yes, ilang buwan or ilang araw na maka-recover. So that means you have to prepare yourself kung ano man ang maaaring mangyari. So, kumbaga para sa akin guys, chance na sana niya yun na mag-settle down or umuwi, or hindi rin tayo makapag-decide para sa kanya, no? Pero kung para sa akin guys, kung ako doon sa lugar niya, siguro yun na rin yung time na gagawin ko na ipaliwanag ko sa family na they don't need or they don't have to mag-asa sa akin lagi kasi I don't feel well and kailangan ko rin magpahinga. Kailangan rin ng katawan kong magpahinga. Ganun. Kasi, yun nga sabi tayo lang nakakaalam ng sarili natin. So, kung hahayaan natin, darating talaga sa punto na sisingilin tayo ng ating katawan. So, yun, for how many months, let's say years, na labas-pasok sa hospital, under chemo, and medication. Then, ganun lang. January 4, she joined us, I remember. Na anuhan pa namin na mag-picture sa amin or sumali sa amin sa picture taking. Yes, January 4. So, okay pa siya, yes. Very fine guys, kung titingnan mo. Pero hindi natin alam deep inside, di ba? Or kung ano ang dinadala niya. But, suddenly, parang nag-seizure, then yun, in-admit uli, and hindi lang namalayan, humingi ng pari para magbisita sa kanya kasi gusto niyang mag-confess. But then, by, I think, January ng 25, yes, that's January 25, so, nag-contact ako ng pari na bumisita sa kanya, but I didn't update kung natuloy ba or hindi. Pero later, nalaman ko na rin na nabisita rin siya ng pari. And dalawa ring pari ang bumisita, isang Chinese, isang Filipino, which is Bisaya rin. Kasi yun nga ay yung request niya, gusto niya ng Bisayang pari. So, ayun, medyo okay pa yun siya, nakakapagsalita pa, wala pang mga tubo sa katawan. But, suddenly, nagkaroon na rin uli ng seizure. So, ayun siya. Bigla na lang, tubo na ang, tubo na ang gumagana lahat para mag-function yung puso at utak. So, yun nga, by February 8, binisita namin siya. Sunday yan, February 8. And then, hindi lang namalayan, by February 9, Monday, madaling araw, let's say morning, kinuha na siya guys. So, ganun lang kasimple yung buhay. Hindi mo alam kailan ka kukunin. So, if you have time, listen kung anong kailangan ng katawan mo. Kasi ikaw lang naman nakakaalam sa sarili mo. Kaya mo pa ba o hindi? Let's say, kahit sasabihin ng utak mo na kaya mo pa ba. But, you know your heart. Yes, you know your heart. So, ganun lang guys. Basta always listen to your heart. Yes, sabi nga, we are given utak at puso.
So, which is i-follow daw yung utak ko or puso. But, bago isilang ang bata guys, or bago mabuo yung bata, ang first thing na ma-develop is heart, diba? Heart, kasi iyon siya ang magpapump ng blood, which will send sa different parts of the body. So, para sa akin, always listen to your heart. Kasi iyon siya ang mag-dictate sa'yo if it's right or wrong para sa iyo. So, chika-chika guys, diba? Habang nagluluto. Hindi boring kasi dahil wala yung mga amo na sa Taiwan. So, 8 araw sila doon and mag-isa. Kaya wala akong magawa guys. Kaya kwento na lang ako sa harap ng camera. Pagpasensyahan na. Basta makinig na lang kayo dyan. If you have any comments to say, please leave it at the comment section. And if you have any suggestions, please do share it. I will be more than happy guys to read and to comply kung kaya ko. Pero pasensya na kasi minsan hindi rin ako nagbabasa ng comments dahil sobrang busy, di ba? So, gaya ngayon, umalis nga sila, pumunta ng Taiwan, pero marami ding trabahong iniwan. And to tell you na nabasag yung tempered glass door ng toilet namin guys. Kaya isang trabaho na naman, hindi ko pa nakolek yung mga basag na glass doon na talagang durug-durug. And bibili pa ako ng shower curtain para yun ang gawing pantakip doon. Kasi kapag maligo ka na walang walang pintuan, wala. Lahat ng tubig is lalabas na. Kaya kailangan ng pantakip. So, siguro bukas pupunta ako ng market para bibili ng shower curtain. So, anyway guys, balik tayo kay Freda. May her soul rest in peace kasi nga wala na siya. So, isang example yan guys para sa atin na mga OFW. Hindi lang isang OFW, kundi kahit nasa Pilipinas ka man. You have always to listen to your body and to your heart. Dahil tayo lang nakakaalam ng pangangailangan natin, ng nararamdaman natin, and we know if the limit is over, di ba? Ganun lang kasimple guys. Hindi lahat ng panahon na family. Kasi what will you do if katawan mo na ang nangangailangan? Ganun lang kasimpleng isipin. So, for me, kaya nga, I'm trying. My routine is every morning, lalabas, mag-run, jog, or walk. Then, eat healthy. Ganun lang guys kasimple. Una sa lahat, pagkain. Dapat healthy. So, sobrang mahaba na yata. Patapos na rin ako magluto. Anyway, maraming salamat uli sa walang sawang panonood. God bless everyone. This is May. Thank you for watching.